Sino pa nga ba ang hindi nakakaalam sa salitang ito? Isang sensitibo at seryosong topic na kung minsan ay hindi napagtutuunan ng pansin. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ang depresyon ay isang kadahilanan kung bakit may mga taong nahihirapang makabangon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa psychology, kadalasang nagsisimula ang depresyon dahil sa mga hindi magandang pangyayari o mga traumatic events. Kung kaya't hindi lang ang mga matatanda ang nakaka-experience nito, kundi pati na rin ang mga kabataan. Ang issue mula dati pa lamang ay ang patungkol sa bullying na nangyayari kahit saang lugar paman. Mapa sa eskwelahan, sa inyong tahanan, o sa lugar ninyo, ay makikita ang bullying. Dito ay ang isang tao ay nakakaranas ng pagkababa ng kanyang self-esteem at self-confidence na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, na kung minsan din ang mga estudyanteng nakaka-experience nito sa eskwelahan ay hindi na naiisipan pang magpatuloy sa pag-aaral dahil sa negatibo at masakit nilang karanasan. Isa ding rason ang harassment at cyberbullying. Mapalalaki nga at babae ay nakakaranas nito, lalo na sa mga lugar na hindi maayos ang pangunawa ng ilan sa kanilang kapwa. Kung gayon, paano nga ba magkakaroon ng pagbabago upang hindi na madagdagan pa ang mga kaso ng mga taong nakakaranas ng depresyon? Somewhat na eto na yung point na yun bang wala nang pakialam yung isang tao, depressed na siya kahit na hindi na siya maghilamos, mag-toothbrush, ayusin yung sarili niya, 'di ba? And hindi siya maganda kasi nga nawawala yung self-respect, yung self-care natin sa sarili. And nakakasad siyang isipin lalo na kung bata yung apektado. Imagine isang elementary student, nabubuli siya sa school, instead na masigla siya, excited siyang pumasok, wala 'Di ba nawalan na siya ng siguro interest. And yun yung hindi maganda. Talagang nakakasad. Imagine as a bata, as an elementary high school student ka pa lang, pero napagdadaanan mo na yung gantong klaseng mental hurdle, 'di ba? To the point na mawawalan ka na ng interest 'di ba? Kapag nasa ganyang sitwasyon ka, somewhat na gugustuhin mo na lang mapag-isa, nasa kwarto, makinig ng mga sad music, sad movies, 'di ba? Which is nakakasad siya totally. Sana wag mangyari, no? Oo, bakit nga ba may mga taong mapambuli? Right? Kahit din yung mga taong nanghaharas ng ibang tao to the point na bakit? Like, hindi ko magets kung ano nga ba yung punto nila. Madalas din itong nangyayari sa mga magkarelasyon na kung sila man ay naghiwalay na, pwedeng hindi tanggap ng isa sa kanila ang nangyari at umaasang pwede pang maayos at magkabalikan. Ang naturang hindi niya pagtanggap sa nangyaring ito ay pwedeng magdulot sa overthinking, stress, at depresyon. At ito ay mapapansin nga dahil sa mga traits o kilos ng isang tao. Pwedeng ang taong ito ay masiyahin at kwela na puno ng sigla hanggang sa bigla na lang siyang magiging tahimik, malalim ang iniisip at tila ba wala sa sarili. Ayon sa isang pag-aaral ng mga eksperto, pwedeng malabanan ang negative thoughts sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na support structure. May mga taong makikinig sa iyong pinagdadaanan at problema na kung saan hihikayatin kang
labanan ito. Ang pagkakaroon din ng maayos na layaway ng ating mga problema ay napakabisang paraan upang makalimutan ang mga negative feelings na nararanasan ng isang tao. Tulad ng pagkakaroon ng hobbies at sports. Ang mga physical activities na ito ay di hamak na mas maganda ang dulot sa'yo kumpara sa pagkukubli lamang sa iyong kwarto. So ngayon, eto na, pagdating sa mga relationship, which is, hindi mo naman pwedeng sisihin yung isang babae, yung isang lalaki. 'Di ba after ng breakup, syempre broken hearted talaga ang isang tao. Lalo na kung naging faithful, naging loyal, naging maayos naman yung turing mo sa kapartner mo. So ngayon, somewhat na normal naman siya, right? Nasaktan ka, so you feel sad. You feel a little bit siguro depressed, right? Pero yung hindi maganda dito is, let's say nag-break kayo ngayon. Okay, na-feel sad ka ng isang linggo, right? 2 linggo, 3 linggo. That's okay siguro. Kasi wala namang timeline na dapat 2 linggo ka lang pwedeng maging sad and dapat okay ka na. Hindi naman ganun eh. Pero kung 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, 1 taon ka nang depressed dahil sa naging breakup nyo ng kapartner mo, hindi na siya healthy. Diba? Hindi na siya healthy sa sarili mo, sa ibang tao. Pwede talaga niyang maapektuhan yung livelihood mo, families, friends, kahit na nga rin yung pagkain. Diba? May mga taong sobrang sad, sobrang depressed nila, nawawalan na sila ng ganang kumain. Imagine, yung favorite comfort food niya, ano pa man yan, Jollibee, Mang Inasal, right? Kakamiss Mang Inasal. Sana magkaroon din dito sa Canada. But, Jollibee meron dito, however, Mang Inasal, nagkikrave talaga ako. But, yun yung hindi talaga maganda. Kahit na dalhin mo siya sa isang napakagandang lugar, somewhat na nakakubli pa rin siya sa iniisip niya sa past traumatic events na nangyari sa kanya, and hindi talaga maganda. Lalo na sa ating bansa, ang pagpunta sa mga therapists at mga psychologists ay nangangailangan ng pera, kung kaya't napakahirap kung tutuusin ang mapagdaanan ang ganitong uri ng pagsubok. Lalo na kung sapat lamang ang iyong kinikita, kung kaya't wag sana tayong maging padalos-dalos dahil sa ang simpleng salita ay pwedeng magdulot ng hindi magandang resulta sa ilan, lalo na't hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Kung ikaw ay may kakilala, kaklase, kapitbahay o kaibigan na nakakaranas ng hindi magandang pangyayari, sana ay manaig sa atin ang ating pakikipagkapwa-tao at sila'y tulungan, dahil kung minsan kailangan lang nila ng isang taong makikinig at makakaunawa sa kanila. Ayon sa mga statistics, nasa 332 million people ang nakakaranas ng depresyon sa buong mundo. And then, yun yung hindi talaga okay kasi bukod sa mahirap yung sitwasyon, may presyo din yung pagpunta sa mga psychologists, mga therapists, 'di ba, para mapag-usapan, para matulungan kanila. So, yun bang sana, kahit maging maayos lang yung trato natin sa ibang tao, 'di ba? Okay na nga yun eh. Okay na nga yun. Wala kang sinasaktan, wala kang inaapakang ibang tao. Lalo na yung mga kabataan. Ay nako, for sure, merong mga kabataan dyan na sad to say, nakaka-experience ng depression. So sana, kahit nga lang yun eh, yung makinig ka sa isang tao, sa isang, yung bang may pinagdadaanan siya, yung feel mong mabigat, mabigat yung loob ng tropa mo, kaibigan mo, kaklase mo, kapitbahay nyo, 'di ba, yung damayan lang siya,
right? Makinig ka lang sa hinanakit niya. That's it. Kasi minsan, yung presence lang natin, okay na yun eh. 'Di ba? Okay na talaga yun. Sa Pilipinas, nasa 12 million sa ating mga kababayan ang apektado ng depresyon, lalo na ang mga kabataan. Ayon din sa mga reports, mas mataas ang rate ng depresyon sa mga batang babae na nasa 24% ang bilang at nasa 10% naman sa mga kalalakihan. Sa ating bansa na punong-puno ng stigma na kung saan ang mga ganitong bagay ay hindi masyadong siniseryoso at kung minsan pa nga, ang masaklap ay tutuksuhin ka at pagtatawanan dahil sa iyong kalagayan. Lalo na ang pagpunta sa mga eksperto at mga professional na kung minsan ay tinitignan ito na para bang kahihiyan sa ating pamilya o angkan. Kung kaya't madami ang nagkukubli at nananahimik na lamang upang hindi mapag-usapan ng mga tao. Gaya din ng ating natalakay kanina, ang kahirapan at kakapusan sa pera ay isang pangunahing dahilan kung bakit may mga taong nagkakaroon ng depresyon. True, bakit ganun? Pupunta ka sa specialist, psychologist, psychiatrist, somewhat na may ibang oo, diba? Iba na yung judgments sa'yo ng ibang tao. Ewan, ganyan ang Pilipinas. Somewhat na i-judge ka bago nila alamin kung ano nga ba yung tunay na nangyayari, yung tunay, yung realidad. Kumbaga, so, oo, may pinagdadaanan ka na nga lang, tutuksuhin ka pa, magpapadoktor ka na nga lang, may itatawag pa sa'yo, diba? Yung pagchichismisan pa, yung nangyari sa'yo. So, nakakasad talaga, to be honest. Sana ay mas lalo pa nating pagtuunan ng pansin ang ating mental state. Kung napapagod tayo, magpahinga. Kung may problema, hanapin ang solusyon. At syempre, ang pagkakaroon ng matibay at matatag na loob ay kinakailangan upang malagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay. Ikaw, may kakilala ka bang merong pinuproblema? Bakit hindi natin dinggin at damayan, lalo na kung sila ay importante sa atin? O maaaring ikaw mismo ay meron nito. Sana ay wag mong isipin na ikaw lamang ang may pinagdaraanan na pagsubok o problema. Sa halip, ay gawin mo pa itong inspirasyon upang magsumikap palalo at marating ang iyong pinapangarap sa buhay. Well said, totoo, kailangan gawin mo siyang inspiration palalo. Mas lalo kang bumangon, mas lalo mong patunayan, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo mismo. Patunayan mong kaya mong mahanap yung solusyon, kaya mong ma-fix yung life mo, yung problem mo, kaya mong harapin yung challenges ng buhay. So, hindi lang ikaw ang nahihirapan, hindi lang ikaw ang may pinuproblema. Ano man yan? Ano man yung mapa-school, mapa-relationship, finances, sa friendship mo, sa family mo, lahat ng tao meron at meron silang problema. Oo, wag mo siyang tignan na ako lang tong may pinakamabigat na pinuproblema sa buhay. Ayun, sana hanapin natin yung solusyon. Meron at merong solusyon sa mga problema. Right? Ngayon, may mga taong nagsasabing, you know what, wala nang solusyon sa problema ko. E di wag mo nang problemahin, hindi na problema yung tawag dyan. 'Di ba? I-accept mo na lang kung ano man yung nangyari and magkaroon ka ng hobbies, ng sports, ng pagkakalibangan para naman hindi maging bugbog yung brain mo, yung mental health mo. At saka ang napaka-importante sa lahat, kailangang sabihin mong, you know what, problema lang to. 'Di ba? Mas importante pa rin yung faith, yung paniniwala ko, yung family ko, yung friends ko. So ayun, napakaganda ng topic. Somewhat na, oo, sobrang seryoso niya. Kailangan nating maging open-minded palalo.
unawain natin ano man yung pinagdadaanan ng isang tao and huwag tayong mag-judge, right? Don't be a judge. Tama ba? Ako mismo biglang don't be a judge mental. Tama ba? I-end na nga lang natin. So hanggang sa ating next na video. See you. Bye.